Good afternoon guys, para po sa mga nagre-request ng video para sa ating newest setup. What we have here is a complete setup ng ating Piso Wi-Fi Bendo using the latest board Orange Pi 5. Okay, so this one. Pakita ko muna sa inyo lahat ng nandito sa table natin at gawa natin ng quick video. So start tayo dito sa main component natin na ayan, focus natin. Ito po yung bagong board Orange Pi 5 na mayroong 8GB RAM at ito po yung kanyang casing. Meron rin po siyang kasamang NVMe na 128GB. Ayan po. So, 3,000 up to 3,000 po yung writing and reading speed ng NVMe. Hindi na po tayo gagamit ng SD card para mas mabilis po, no? Kasi ang SD card ay up to 100 Mbps lang. And maigsi lang yung buhay niya at madali siyang makorap. So, this one, mas matibay, mas matagal makorap. Siyempre, sobrang bilis kasi up to 3,000 Mbps ang writing speed niya at reading speed. Meron din tayong UCB ni Fusion Lab. Ayan, naka-wiring na po yan. Ito yung kanyang casing. At ilagyan ko na rin po ng mga custom wire. Meron tayong LED para sa insert coin at para sa power. At syempre meron tayong coin slot. Ano pa meron? Meron tayong Huawei Pi B5. Pan-testing natin sa VLAN. Meron tayong Tupperware. Ito po yung paglalagyan natin ng item. Yung mga board natin yan. Kasi papadala natin to today sa LBC. Order na po ito ni customer. Gagawin lang po natin ng isang medyo maiksing video at para ma-check natin kung working ba siya. Meron din akong tester dito, no, guys. So, dito, ang maganda sa tester na to, meron siyang power meter. Pwede natin makita kung ilang watts lang yung kinakain ng ating board kapag wala naman siyang maraming connection or wala masyado maraming clients. Ang ginamit ko lang po dito ay 12 volts 2 ampere. Yan lang yung available ko. Pero much better up to 5 ampere ka. Hindi naman kailangan sobrang taas yung power supply natin kasi makikita nyo naman dito later kung ilang watts lang ba yung kinakain ng board. So dyan makikita nyo. Kung meron kang 12 volts 2 ampere, that is 24 watts na. So kung lower naman sa 24 watts yung load mo, pwede na to. Pero kung meron kayong 3 watts pataas or hanggang 5 watts at 3 ampere, hanggang 5 ampere ay much better po yun, no? So, malaking tulong po yung ating tester. Kasi makikita rin natin dyan, kapag pumalo ka agad na sobrang taas yung wattage niya, excuse me, possible na shorted yung board at mainit. So, mataas yung power consumption na kinukuha niya. So, meron din tayong pan na 50mm by 50mm. 12 volts din po yan. So, lahat po yan ay nakasetup na at titest lang po natin. Check po natin kung gaano lang kabilis mag-power up yung ating board na OPI 5 kapag gumamit tayo ng NVMe. Okay, so saksak na natin yung 12 volts natin dito. So, pasensya na kayo, wala tayong tripod. And as you can see, ayan, bumaba po yung ating voltahe. Huwag lang sobrang baba, no? Mas maganda sana kung stable siya sa 12 volts. At kung mapapansin nyo po, yung power consumption po ng ating board, kasama na yung pan, ay almost 3 watts lang, no? 2.35. So, napakababa lang po ng kinakain niya. Hindi po natin kailangan lagyan ng 12 volts, 10 ampere. So, masyado na pong malaki yun. Ayan. So, umaandar na po yung pan. Pero, kung napansin nyo po ay hindi pa po nakapower yung ating OPI. Kasi may power on delay nga pala ito. So, tataas pa po yan. Siguro mga around 6 watts.
Okay, so bypass na natin yung power on delay niya. Ayan na. Buhay na. So nagkaroon na ng output. Naging 5 volts na. At check natin yung power meter natin. Ayan. So pumapalo lang siya ng pumapalo ng 9, minsan 7. So hindi pare-pareho. Yun, 15. Okay. So take note, yung ginamit nating power supply ay 12 volts 2 amperes. So that's 24 watts. And so far, di naman siya lumalagpas sa 24 watts. So pasok pa yung ating power supply. Okay. So pag nag-stable na siya, mga around 4 watts na lang yan, 5 watts. Okay, so check natin yan mamaya. Balikan natin. Ayan. Okay. So, ayun. Sobrang bilis lang pala niya. Hindi natin na-monitor, no? Kung gaano siya kabilis mag-boot up. By the way, piso 5 po yung ginamit nating pan-test dito. Yun din po yung order ni customer. So, ulitin po natin. Tingnan natin. Observe natin kung gaano lang siya kabilis mag-power up kapag naka-NVMe. So, papatayin ko po muna yung ito. Hindi po advisable na hugutin yung power. Kailangan i-properly shutdown natin para hindi makorrupt yung memory natin. But for demo purposes at gusto rin natin makita kung matibay ba talaga yung NVMe, huhugutin natin yung power supply at ibabalik natin. Yan. Dito tayo nag-shutdown sa admin portal, no? So, dito tayo magpo-focus. Yung video natin ay dito natin po-focus sa camera natin sa dalawang ilaw. So, pag nag-blink to, ay meaning nagbo-boot siya. Pag namatay, tapos na mag-boot. So, pa-power up ko na ulit yung ating board. Okay. So, naka-power on delay at bypass natin si power on delay. At bibilangan natin to. Okay. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 2013, 2014, 2015, at ayun po, 15 seconds po nag-boot na yung ating NVMe. So, ganoon siya kabilis. Kapag SD card po yan, abot po yan ng mga 1 minute 60 seconds or 1 minute or 60 seconds. So, dito po sa NVMe, 15 seconds lang po ay nagbo-boot na siya. Ganoon po siya kabilis. Okay, so napakaganda po ng NVMe. Okay, so remove muna natin to. Fusion Lab. Tanggalin natin si Orange Pi. At ito, para yung table natin ay nakapokus lang sa ating mga main components. Ayan. Okay. So, buksan natin to. And as you can see, stable na yung board natin. Yung power consumption natin ay still mababa pa rin. Nasa 4 watts, 5 watts. So, maglalaro lang dyan. Okay, ganyan lang kababa guys. Okay. So, subukan na natin kung working yung ating bendo. Okay. At punta tayo sa SSID nya. Connect tayo. 5v5 to guys. Hanapin natin si 5v5 SSID. Ayan, 5 GHz para ma-maximize natin yung speed. At pasok tayo sa portal. That is 10.0.0.1. At may time na tayo. Nag-set po tayo ng 300 Mbps. But I don't think so na makakuha tayo ng mataas kasi maraming gumagamit ng internet ngayon. Okay, so may internet na tayo at try natin mag-speed test kung ilan yung makukuha natin na
maximum speed. Ayan. By the way, ang plan ko po ay PLDT na 50 Mbps, pero naka-burst po yan. Minsan umaabot ng 100, 200. Hindi po pare-pareho. Ayan po, nakakuha po tayo ng 190 Mbps. Direct po sa Wi-Fi bando natin, no? Tingnan natin yung upload. Ganyan po siya kabilis. Kung meron po kayong mas mataas na plan, let's say 500 Mbps, possible po na makuha yan ni Compass N5 or ni 5V5, basta naka 5G kayo. Kaya po masasabi natin na totoong gigabit yung ating O55. Ayan, 190 tapos 230. Try naman po natin sa speedtest.net kung ano yung makuha natin speed. Excuse me. Okay, mas mataas po ng kaunti. Ayan. So, napakalupit talaga ng ating O55. 8GB na naka NVMe. 128GB po yung ating NVMe. Meron tayong Fusion Lab custom board. Ayan. So, maganda po guys, no? At pasilip ko po sa inyo yung specs ng ating board. Pasok po tayo sa portal 10.0.0.1/admin. So, yung result po ng speed test natin ay pwede pong magbago. Ang pinapakita ko po dito is yung actual na nakukuha ko, no? So, depende po sa ISP nyo yan. Okay. Administrator. Excuse me. So, sa system, makikita po natin ang temperature niya po ay 39 lang. Since isa lang naman po yung client na nakakonect, yung cellphone ko lang. The more clients, mas tataas po yung CPU usage at mas iinit yung temperature. Kung maglalagay po kayo ng additional fan, is much better po yan. Ang RAM po natin ay 8 gigabyte. Ang storage natin ay 116 or 128 GB. So legit po yung specs na sinasabi ko kanina. Orange 55. Okay, services. Okay, so ayan po. At dyan po natin tatapusin ang ating video na unabot rin po ng 13 minutes na. So wala na pong edit to. Isang mabilis na video lang po. At gusto lang natin pakita na working yung board natin. Shoutout natin yung pangalan ni ma'am. So hindi ko matanda kung anong pangalan ng customer natin at subukan natin hanapin. Ito na. Ayan, so marami na naghahanap sa atin sa Messenger. Si Ma'am Kishane. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Kishane Laudap. So, LBC po ito ngayon. Shoutout sa iyo, ma'am. Ito na po yung order mo na setup na board. So, pasensya na at medyo nagkasakit tayo kaya late na natin napadala. Okay, so papunta na po tayong LBC. By the way, itetest pa lang natin yung coin crediting, no, ng ating board. So, try muna natin bago natin tapusin yung video na to. So, ayan. Insert coin tayo. Meron tayong coins kanina at kompleto na po ito kasama yung 20 pesos. Tingnan natin kung tama yung credit. Okay, so far accurate naman. Provided na okay din yung coin slot, no? Okay, napakabilis. Excuse me. Medyo inuubo pa po tayo. So ayan po, para po sa mga gusto mag-order nito, PM nyo lang po ako. Maraming salamat po sa panonood. Albert Pangilinan po.